Buhay ka pa! Shampoo mo! Sabi ko sa'yo ay. Hello guys, good morning. So another day, another farm na naman tayo for today kung saan nandito ngayon tayo sa lot para magbisita or mag-locate ng isang property na may sukat or lawak na 3.5 hectares. Ayan, medyo na-amaze agad ako dun sa dinatnan natin dito sa may pinakabungad ni property. Napakarami niyang puno ng niyog. And then at the same time, napakaganda ng source ng tubig natin. Ayan po. So, bibigay ko yung full details. Siyempre po, as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog natin. So, tara, let's go. Ikot muna tayo kay property. Ayan, ang ganda. So, pagbungad pa lang kay property, mapapansin na natin yung mga medyo may kabataan pa na niyog. And then, at the same time, medyo maraming bunga yung mga niyog dito. So meaning napaka-healthy po ng ating mga coconut dito po sa loob ni property. Ano po? Marami rin tayong fruit bearing. Meron na tayong nakitang mga mangga. And then may kenito na rin tayo. May guyabano. Meron tayo nakapaloob kay property na halos nasa 600 ka puno ng niyog. And then marami rin tayong puno ng kawayan dito. May ilang mga hardwood. So mamaya titingnan natin kung ano yung mga hardwood na nakatanim kay property. Tayo ay nasa 25 kilometers away from town proper. Pero kagandahan naman nun, yung 25 kilometers naman na yun ay cemented road lahat. So, wala tayong i-worry dun sa pinakadaan natin. Paglabas natin ng National Road, may mga namamasada ng mga tricycle dyan, jeep. So, pwede na tayong sumakay dun sa pinakalabas. So, wala tayong mga sariling sasakyan. Yan, carry pa naman pong pumunta sa may pinaka-palengke, munisipyo, and then mga school. May mga namamasada po dyan sa may pinakalabas ng ating property. So yan, medyo pumasok-pasok tayo kay property pero medyo masukal na dito sa may part na to. And then kung mapapansin nyo, kasama po yung medyo mataas na yan. Itong mga kababaan ng niyog na to, kasama pa rin po kay property. Bali mga bagong tanim siya. Kaya na habang iniikot ko si property, napansin ko po medyo may part nga po na medyo mataas and then may part na medyo slope. Pero mas maraming part yung flat area natin. So good thing yun. So mix siya. Merong upland. So I think mga nasa 10%. And then mga nasa 20% yung ating slope. And then the rest po is puro flat area na siya. And so may malaking puno tayo ng mangga dito and then meron tayong star apple. Lokban! Ayan, dami nating lokban. Tapos ang daming puno ng kawayan. Medyo masukal po dun sa medyo mataas na part na yon. And kasama po yung mga niyugan na yan. And then yung mga batang niyog na to kasama pa rin po yan kay property. Marami siyang anahaw, marami siyang buli. So yan po mga nabebenta po rito sa Quezon yan. So pwede natin pagkakitaan. Yan, lakad pa rin tayo. So, explain ko naman po about sa may pinaka right of way ni property. Bali tayo po ay merong nasa 100 meters na right of way. Ang right of way po natin magsisimula po doon sa may pinakabungad ni National Road. Ano po? So, 100 meters po yan patungo dito kay property.
Kagandahan naman po dito sa right of way natin, 100% flat, and then yan po ay sinasagutan po ng ating seller, so wala po tayong magiging problema about po dun sa may pinakadaan natin. And then pagkatapos po ng ating 100 meters, bali meron po tayong madadatnan agad-agad na pinakasapa kung saan kanina pinakita ko na po agad sa inyo yun. Ano po? So napakaganda nung sapa na yun. Pero mamaya babalikan pa rin natin para makita natin yung pinaka-flow ng tubig niya. Bali yun po ay pwede po tayo magpalagay ng pinakatulay para tatawid po tayo kay property. Siguro mga ang lapad po ng ating sapa, buhat dun sa may pinaka right side patungo po dun sa may pinaka property ay nasa I think mga 5 meters yung pinaka pagitan po niya, ano po, yung luwang yung pinaka sapa. So hindi naman siya ganun ka lapad yung pinaka sapa natin. So ang ganda. So habang pinapasok mo si property patungo dun sa may pinakalikod, mas lumilitaw yung mga karamihan ng niyog niya. So nasa bandang likuran pala ni property yung mas maraming niyog. Ito na yan sa may part na to. And then marami pa rin fruit bearing dito. So meron na naman tayong nakitang puno ng langka. Meron naman tayong nakitang puno ulit ng kaimito, mangga. So medyo marami yung langka, kaimito at mangga natin dito kay property. Ayan. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng farm lot na sure return income, ayan, pwede ko pong i-recommend po sa inyo itong property na to. Kagandahan. So maraming fruit bearing, maraming niyog. And then ang kagandahan po nito, maganda po yung source ng tubig natin. May signal ang ating phone. So malapit din po tayo dun sa kuryente. So 100 meters lang yan, pwede na tayo mag-tap. So almost complete si property, wala tayong hahanapin. So yan, dito tayo naglulukad. Ayan yung katibayan ng nilulukad nila, sobrang dami. Si property po ay naglulukad ng halos nasa 1 tonelada every 45 days po yan. So sure, may return income tayo kay property. And then si property po ay TCT title, and then yung anak na lang ang nagbebenta. So si property po ay dati nang nasukat, pero kung gusto nating magpa-relocate, pwede naman po. At kung sakaling magustuhan nyo si property, bali ang sasagutin na lang po ng ating magiging buyer ay ang ating deed of sale, and then yung ating transfer. So lahat ng ibang gastos na po yan ni seller. At kung sakali naman pong magustuhan nating bisitahin si property, at kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo po ay nasa 6 hours lang naman yung travel time natin. So makakarating na po tayo dito kay 3.5 hectares. Nandun sila sa may pinakatabi ng sapa. Ang lamig daw ng tubig. Kaya mga nagtambay sila dun. Ayan. Nakaka-amaze naman talaga yung source ng tubig natin dito. Ang linaw, and then ang ganda ng flow. And then kanina habang iniikot ko si property, napansin ko na po, bali si property po ay naikutan ng pinakasapa. So buhat dun sa may pinakaunahan kung saan 100 meters, and then tatawid nga po tayo ng pinakasapa. Ayun, meron na tayong madadatnan na agad-agad ng source ng water doon. And then pumunta ako sa may pinaka left side, meron din, right side meron din, and then nandito na tayo sa pinakalikod. So ito ulit yung sapa. So ikot na ikot po siya ng pinaka source ng tubig, kaya anywhere po pwede tayong magtanim. Hindi tayo hihirapin sa ating pinaka tubig. Ang dami niyang guyabano. May ilang rambutan din po akong nakita. Medyo maliliit pa lang. And then may mga dalandan, kalamansi.
Ayun yung mga nakatanim kay property. Pero mga ilan-ilan lang naman yan. Hindi masyadong madami. Kita ko sa inyo yung pinaka-source ng tubig natin. Dito sa may pinakalikuran ni property. Yan, ganyan kaganda po yung flow ng ating tubig. Ang dami pong naliligo dito sa sapa na to. Mga dumadayo pa. May kasama kami yung buyer. Ayan, so binibisita na agad-agad nila si property. Nag-iikot na sila. Yung kabila po na yan ay hindi na po sakop ni property. Bali, ito po yung pinaka-boundary niya to another property. So, ang ganda kasi ng view. Hindi natin mapigil si sir mag-ikot. Ikot siya ng ikot. Dinadayo po itong sapa na to para maglaba, maligo. Ayan, so maraming mga dumadayo rito para mag-relax. Mga nagpipiknik. So lalabas na kami kay property, pero bago tayo tuluyang lumabas dito sa 3.5 hectares, pakita ko muna po ulit sa inyo yung pinaka-source ng tubig. Ayan. So katunayan may naglalaba dyan. Oh. So dito yung property. Pero pwede tayo dito gumawa ng pinakatulay. And then ito yung pinaka-right of way natin na nasa 100 meters palabas po dun sa may pinaka-national road. So mamaya lalakad tayo dyan. Dito medyo malaki po yung pinakabuka ng sapa, pero dito tayo sakali gagawa ng pinaka-tulay. Kasi ayun po yung property. Sa paggawa naman po ng tulay, wala tayong i-worry kasi merong part na pwede tayong kumuha ng mga buhangin. So libre na yan. Ayan, so lalakarin natin pinaka-right of way. Bali, kaya na sabi ko kanina, flat naman yung lalakaran natin. $100 meters po yung right of way natin patungo dun sa may pinaka-national road. Ayan na siya. So, palabas na tayo kay property. Bali, ito na po yung pinaka-national road natin. Provincial road. Ayan, sa mga gusto mag-avail kay property, pwede nyo kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Pwede na po kami for reservation. So, wag po kayo mag-worry sa mga right of way. Bago po namin ibigay sa inyo si property ay inaayos po namin yung mga dadaanan po ng ating mga client. Ano po? So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching.